السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Ang lahat ng papuri ay kay Allah. Ang Lajna Imaila, UK ay muling nagdaraos ng kanilang National Ijtima. Sa katulad na paraan, narito rin ngayon ang Lajna Imaila ng Bangladesh na nagdaraos din ng kanilang Ijtima. Bawat taon, iba't ibang programa at mga kaganapan ang sinasagawa upang mapadali ang relihiyoso, spiritual at moral na pagsasanay ng mga Lajna at nasirat upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa reliyon at hikayati ng kanilang pisikal at mental na kagalingan. Ang pangunahing layunin ay ang bawat kalahok ay mapahusay ang kanilang spiritual at pisikal na kalagayan sa pamamagitan ng pagkatuto at pagtanggap ng mga katangian at bertud na kinakailangan ng isang tunay na mu'mina. Sa makabagong panahon, sa bawat sulok at kanto, talamak ang materialismo at makamundong pamumuhay. Ang karamihan ng mga tao ay bala sa mga material na hangarin na itinuturing nilang pinakamahalaga at kahulugan ng buhay. Mga lalaki, babae, bata at matatanda ay nahuhulog sa walang katapusang siklo ng materialismo at walang kabusugang pagnanasa sa kayamanan. Sa makatuwid ngayon, bilang mga Ahmadi Muslim, ang ating pinakamalaking hamon ay hindi lamang protektahan ang ating sarili mula sa makamundong karera, kundi pati na rin ang pag-iingat ng ating mga susunod na henerasyon at hikayati ng ating mga anak na magtayo ng walang hanggang ugnayan kay Allah Ta'ala. Bukod pa rito, lampas sa paggabay sa ating mga mahal sa buhay, tayo rin ay may tungkuling magliwanag ng daan para sa mas malawak na lipunan sa pamamagitan ng pagbabatid sa mga nasa ating maaabot na ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pagkilala at pagsuko sa Diyos. Tunay nga, ito ay napakalaking responsibilidad sa balikat ng bawat Ahmadi na lalaki at babae. Walang duda, sa kasulukuyang panahon, ang pangunahing sanhi ng mga alitan, maging sa loob ng pamilya, komunidad o mga bansa, ay ang lumalaking agwat ng sangkatauhan sa Diyos. Ang pera, kapangyarihan at paghangad ng kayamanan ay naging mga Diyos ng panahong ito, at upang makamit ang mga huwad na idolong ito, idolatra, matagal nang pinagsasamantalahan ng mga makamundong tao ang kababaihan sa mga mapanlinlang at mapang-alipustang paraan, ginagawang parang mga pyesa upang makamit ang kanilang material na layunin. Halimbawa, ang mga ahensya ng panitikan ay may kasaysayan ng pagsasamantala sa kababaihan. Ginagamit sila bilang pain upang makaakit ng mga lalaki sa mga alanganing sitwasyon. Ang mga mababagong taktika na ito ay ginagamit upang makakuha ng mga lihim ng estado, klasipikadong impormasyon at upang magsagawa ng mga lihim na kasunduan sa pamamagitan ng pamimilit. Kaya ang mga bansang nag-angkin na nangunguna sa karapatan ng kababaihan
ay siya ring nangunguna sa paghamak sa kababaihan at paggamit sa kanila upang makamit ang kanilang pinansyal at pampulitikang interes. Sa ganitong mga kalagayan, narapat sa mga Ahmadi na kababaihan na tumayo para sa tunay na karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagsisikap na magtatag ng moralidad at bertud sa bawat antas ng lipunan. Tulad ng aking sinabi, ang mga babae ay dapat magsikap upang ligtas ang kanyang sarili at gabayan ang kanyang mga anak. Kailanman siya ay dapat magsikap upang ligtas ang mas malawak na lipunan at ang mga susunod na henerasyon mula sa espiritual na kapahamakan. Maaaring magtanong kayo kung paano ninyo bilang mga individual maililigtas ang mundo. Ang sagot ay nagsisimula sa inyong sariling tahanan. Ang kababaihan ay walang duda na may mahalagang papel sa loob ng kanilang tahanan at may kapangyarihang humubog ng dinamika ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang impluensya sa kanilang mga asawa, anak na lalaki, kapatid na lalaki at iba pang kamag-anak ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan upang maging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa kabaligtaran, bilang mga asawa, ina, biyenan o hipag, maaari rin silang maging sanhi ng kalupitan at sanhi ng mga alitan sa loob ng pamilya. Kaya't gamitin ang inyong impluensya upang linangin ang pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa sa inyong mga tahanan. Gayon din sa mas malawak na lipunan, gamitin ang inyong boses, kakayahan at talento upang itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa sa halip na magpasiklab ng alitan o pagtatalo. Sa tapang at karangalan, maging huwaran ng moralidad at katotohanan. Sa kasalukuyang panahon, ang malayang makikihalubilo ng mga lalaki at babae ng walang anumang limitasyon o tamang pagkilos ay naging normal na bagay. Sa kasamaang palad, ang kalakaran ng lipunan na ito ay nakaka-impluensya rin sa ilang mga Ahmadi na lalaki at babae na sa pamamagitan ng kawalang malay o sinadyang pagwawalang bahala sa kanilang pananampalataya ay iniiwan ang proteksyon ng hijab at nakikipag-ugnayan sa mga hindi angkop na pagkikipagkaibigan. Maaring isipin ng mga kasangkot na ang ganitong ugnayan ay inosente o walang masama. Gayon pa man, ang mga ugnayang ito ay madaling lumalim at humantong sa mapanirang mga resulta. Ang resulta ay ang mga kababaihan ay yumuyurak sa karapatan ng iba pang kababaihan sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa kanilang mga asawa, at ang sakit at pagdurusa na dulot nito sa mga pamilya ay hindi masukat. Bilang resulta, itinakda ni Allah na ang kahinhinan, modesty, ay ang tatak at simbolo ng isang matuwid, bertakwa at mananampalatayang babae at isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Kung ang isang babaeng Muslim ay nagtataglay ng katangiang ito, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon o posibilidad na siya ay masangkot sa mga na hindi angkop na pagkikipag-ugnayan sa mga lalaki. Kaya't ang mga kababaihang Ahmadi at mga batang babae ay laging dapat mapanatili ang tamang hangganan sa mga lalaki upang ang kanilang kahinhinan at dangal ay hindi kailanman malagay sa alanganin o kawestiyonin. Dahil sa lubos na biyaya ng Allah, ang karamihan ng mga kababaihang Ahmadi at batang babae ay naunawaan ang halaga ng mga prinsipyo ng Islam. Kinikilala at buong pagmamalaki nilang pinahalagahan ang pag-iingat sa kanilang kahinhinan at pag-prioritize sa kanilang pananampalataya at kaugnayan sa Allah kaysa anumang makamundong bagay. Gayon pa man, ang mundo ay labis na nababalot sa moralidad at bisyo, kaya't kinakailangan ang matinding pag-iingat at patuloy na pagsisikap upang protektahan ang sarili. Sa lahat ng oras,
Tandaan na ang pagtatamo ng biyaya at kasiyahan ng Diyos ang pangunahing layunin ng isang mananampalataya. Kaya't bawat Ahmadi na lalaki at babae ay dapat magsikap na panatilihin ang kanilang kalinisan sa anumang halaga. Ang inyong layunin ay dapat lumampas sa katuwiran at kabutihan alang-alang lamang sa pagtatamo ng kasiyahan ng Diyos. Bukod pa rito, hindi dapat dumating at mawala ang mabubuting ugali at katangian tulad ng sa hangin lamang. Sa halip, bawat bertud na ating tinatanggap, maging ito man ay nauugnay sa pagtupad sa mga karapatan ng pagsamba sa Allah o paglilingkod sa sangkatauhan, ay dapat maging isang permanenteng bahagi ng ating buhay. Kung ang ating mga hangarin ay marangal, maaari tayong makaakyat sa hagdan ng tagumpay sa espiritualidad at katuwiran, takwa. Kaya't ang mga miyembro ng Lajna ay dapat magsikap na maabot ang pinakamataas na pamantayan ng espiritualidad at moralidad. Sikapin ninyong dagdagan ang inyong kaalaman at pag-unawa sa relihiyon at manatiling patuloy na nakatuon sa moral na paghubog at kinabukasan ng inyong mga anak. Siguraduhin na sila ay matuto ng pinakamahusay na asal at magkaroon ng tapat na pagmamahal sa kanilang pananampalataya. Bukod pa rito, ang puso ng bawat membro ng Lajna ay dapat maging balisa at puno ng malalim na kalungkutan habang nakikita kung paano mabilis na lumalayo ang sangkatauhan mula sa Allah Ta'ala. Tunay, ito ay dapat maging sanhi ng matinding dalamhati para sa bawat Ahmadi. At dapat tayong magsikap upang pigilin ang moral at espiritual na pagbagsak na ito. Sa makatwid, ituring ninyong inyong banal na tungkulin na paliwanagan at hikayatin ng iba ng tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa paglilingkod at pagsuko sa Allah Ta'ala. Tunay nga isinugo ng Allah ang mga propeta upang magtatag ng moralidad at bertud sa lipunan sa lahat ng bahagi ng mundo. At ang pangwakas ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pinakadakilang turo ng Islam sa pamamagitan ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa panahong ito, sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kabutihan, ipinadala ng Allah Ta'ala ang Hazrat Masih Maud alaihi salam bilang gabay na ilaw para sa sangkatauhan. Ito ay napakalaking biyaya para sa atin na natanggap natin ang kanyang pangako. Sa pamamagitan nito, tayo ay nag-solemnize na nangako na laging unahin ang ating pananampalataya kaysa anumang makamundong bagay. Ang pangakong ito ay nagbibigkis sa atin ng magsikap ng walang tigil upang magtaglay ng pinakamataas na antas ng espiritualidad at moralidad sa ating mga sarili at sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya't bilang mga kababaihan at batang babae ng Ahmadi, huwag ninyong kalilimutan na kayo ay nangakong maging matuwid upang tuparin ang mga karapatan ng Diyos at tuparin ang mga karapatan ng sangkatauhan. Kayo ay nangako na tatanggapin ang lahat ng uri ng bertud at kabutihan. Nangako kayo na laging hahawak sa katotohanan. Nangako kayo na gagabayan at huhubugin ng inyong mga anak. At nangako kayo na laging handa sa anumang sakripisyo para sa kapakanan ng inyong pananampalataya. Kung pagninilayan ninyo ang mga salitang ito, mapagtatanto ninyo na ang mga ito ay hindi maliit na salita na dapat gaanong pansinin. Upang matupad ang mga banal na pangakong ito na ginawa ninyo kay Allah Ta'ala, nararapat na ilaan ninyo ng buo ang inyong sarili sa paglilingkod sa Kanya at pagtupad sa mga karapatan ng Kanyang mga nilalang. Kaya huwag isipin na ang panata ng Lajna na inyong binigkas ilang minuto lamang ang nakalilipas ay ginawa lamang bilang isang formalidad at ritual. Sa halip, tandaan na sinabi ng Diyos na ang mga mananampalataya ay pananagutan niya para sa kanilang mga panata.
Ito ay dahil lamang sa biyaya at awa ng Allah na kayong lahat sa kabila ng anumang kahirapan o pagkapagod ay naglakbay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang dumalo sa ijtima. Sabik na makinig sa mga salita ng Allah Ta'ala at ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, mashallah. Ito ay isang patunay ng inyong kagustuhan na tuparin ang inyong panata, na bigyan ng pagpapahalaga ang inyong relihiyon, higit sa lahat ng makamundong bagay. Subalit, maaaring madaig ng makamundong kagustuhan ng isang tao sa anumang oras at magdulot sa kanya na pabayaan ang kanyang mga tungkulin sa relihiyon. Kaya, huwag kalilimutan ang inyong tunay na layunin. Kung ngayon ay may mga kababaihan sa mundo na kusa at may galak na humihiwalay sa mga makamundong pagnanasa alang-alang sa Allah at magkakaisa upang sama-samang magpursige sa espiritual na paglago at moral na kahusayan, walang duda na ang mga kababaihang iyon ay dapat mga Ahmadi, at sa biyaya ng Allah na sa maraming kababaihang Ahmadi sa buong mundo ang kabanalan, katapatan at kabutihan. Iwasan nila ang kasamaan at pagkakamali. Matibay sila sa pananampalataya at may kaalaman sa relihiyon. Sila ay matatalino at naglilingkod sa jamaat at sa mas malawak na lipunan ng may katapatan at dedikasyon. Ngunit may syaitan na nagkatago sa mga anino sa lahat ng oras, naghihintay na manamantala, manira at magwasak. Sinusubukan niyang samantalahin ang anumang sandali ng kahinaan upang maghasik, magpaligaw, at ilihis sa mga tao mula sa landas ng katotohanan at moralidad. Kaya't ang inyong pagtutok sa pagkamit ng katuwiran, takwa ay hindi dapat limitado lamang sa 3 araw ng ijtima o ilang ibang mga pagkakataon sa loob ng taon. Sa halip, ang inyong paglalakbay patungo sa espiritual at moral na kahusayan ay isang habang buhay na pagsusumikap, hindi isang panapanahong pagsisikap. Laging hanapin ang mga bertud na magbubukas ng landas ng biyaya at gantimpala ng Allah. Kaugnay nito sa banal na Quran, itinakda ng Allah ang mga tiyak na katangian at kalidad na siyang tanda ng isang babaeng mananampalataya. Una, sinabi ng Allah na ang simbolo ng isang babaeng mananampalataya ay ang kanilang ganap na pagsunod at katapatan sa Kanya, at pag-iwas sa lahat ng anyo ng syirik o ang pagsama sa ibang mga Diyos kay Allah. Sa katunayan, ang pag-iwas sa syirik sa lahat ng anyo nito ay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ngunit minsan, nang hindi namamalayan, nagiging may sala ang isang tao nito. Kaya manatiling mapagbantay at aktibong bantayan ang inyong sarili laban sa kahit na ang pinaka-subtle na anyo ng syirik. Para dito, dapat ninyong dagdagan ang pagsamba sa Allah. Dapat ninyong pagnilayan at unawain ng mga katangian ng Allah at maging regular sa zikir ilahi, ang pag-alala sa Allah sa pamamagitan ng pagpanatili ng mga katangian ng Allah sa isipan. Magkakaroon kayo ng espiritual na kalasag laban sa iba't ibang anyo ng syirik na maaaring pumasok sa puso at isip ng isang tao. Tulad ng nabanggit ko sa aking sermon noong Biyernes ilang linggo na ang nakalilipas, dapat kayong maglaan ng maraming oras sa pagdarasal ng durud at istighfar. Mapoprotektahan kayo nito mula sa mga paglusob ni Satanas at magdudulot ng pagmamahal sa Allah na dumadaloy sa inyong mga ugat at magpapasigla sa inyo na sundin ang kanyang mga utos. Matutok kayo sa pagsamba sa Allah at palaging maalala siya, zikir ilahi. Higit pa rito, itatatak ninyo sa inyong mga anak ang pangunahing kahalagahan ng salat at ang kapantay nitong halaga. Sa katunayan, tulad ng aking madalas sabihin, isang pangunahing tungkulin na
inilagay ng Allah sa mga babaeng Muslim ay ang moral at spiritual na pagpapalaki ng kanilang mga anak. Walang duda, ang mga babae ay may mahalagang papel sa paglikha ng isang matuwid at pinagpalang lipunan. Kaya't ang bawat ina na Ahmadi ay dapat isaalang-alang bilang kanyang pangunahing tungkulin na itanim sa kanyang mga anak at sa mga susunod na henerasyon ang walang hanggang halaga at mga biyaya ng pagbuo ng isang hindi matitinag na ugnayan sa Allah Ta'ala. Itanim sa kanila ang napakahalagang kahalagahan ng kanilang pananampalataya at relihiyon upang sila ay lumaki na maging ilaw ng katuwiran para sa mga sunod na henerasyon. Kaya habang hinikayat ninyo ang inyong mga anak na mag-aral at magtagumpay sa akademya, dapat din kayong itiyakin na makakakuha sila ng kaalaman sa relihiyon at matutunan ang mga turo ng kanilang relihiyon sa pamamagitan ng sama-samang pagtupad ng inyong mga tungkulin sa inyong mga anak. Makakamtan ninyo ang marangal na pagkakaiba ng pag-iingat sa kinabukasan ng inyong mga anak. At kasunod nito ay isang malinis at matuwid na lipunan ang mamumuo. Dahil sa inyong pagmamahal at patnubay, ang inyong mga anak ay insyaallah lalaking naglilingkod sa Islam at insyaallah ay ipapasa ang mga halaga nito sa kanilang sariling mga anak. Sa ganitong paraan, ang mga bunga ng inyong mga marangal na pagsusumikap ay aabot sa mga henerasyon sa henerasyon, insyaallah. Lahat kayo ay nangako na sumunod sa anumang ma'ruf na desisyon na ginawa ni Khalifatul Masih. Sa totoo lang, ang ma'ruf ay nangangulugan na kailangan ninyong tuparin at isagawa ang mga utos ng Allah na makapangyarihan sa lahat at ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan nito na tapat kayong isagawang lahat ng mga turo ng Hazrat na si Maud alayhi salam na siyang patuloy na liwanag para sa sangkatauhan. At kinakailangan nito na isagawa ang mga tagubilin at gabay na sa panahon ngayon ay binibigay ng Khalifa ng Waqti sa mga miyembro ng Jamaat sa liwanag ng mga turo ng Allah Ta'ala at ng kanyang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang tuparin ang inyong mga tungkulin, hindi sapat na sabihin na nagdarasal kayo, naway pagkalooban kayo ng Allah na kakayahang isagawa ang kanyang mga utos. Amin. Sa halip, kasabay ng mga panalangin, dapat ninyong gawin ang lahat ng posibleng pagsisikap at maging handa para sa anumang sakripisyong kinakailangan sa daan. Sa madaling salita, iniuutos ng banal na Quran na dapat ninyong tuparin ang tiwalang inilagay sa inyo. Sinabi nito na dapat ninyong itanim ang diwa ng sakripisyo sa inyong sarili. Sinabi nito na dapat kayong magsalita ng katotohanan. Minsan, sinasadya man o hindi, nagsasalita ang mga tao ng kalahating katotohanan o sa paraang nakaliligaw. Ito ay mali at isang kasalanan. Hindi dapat magsalita ang sinuman sa paraang nanlilinlang sa iba sa anumang antas. Kaya kung magsisikap ang Lajna Tarbiyat Department na hikayatin ang Lajna at nasira tungkol sa napakalaking halaga ng katapatan, maaaring magsimula ng malalim na spiritual at moral na pagbabago. Sa katunayan, naniniwala ko na kung lahat ng miyembro ng Lajna ay huhubugin ng ugali ng pagsalita at pagkilos ng tapat, higit sa kalahati ng mga kahinaan at pagkukulang na umiira sa personal o sama-sama ay mawawala. Na ang isang tao ay hindi dapat magsalita o kumilos sa paraang nagdudulot ng galit at kaguluhan sa lipunan o nagpapalala ng hidwaan at sama ng loob sa mga tao. Pagkatapos, iniutos din ng Allah na ang isang mananampalataya ay hindi dapat makisali sa paninirang puri. Sa kasamang palad, ang pagsalita ng masama tungkol sa iba sa kanilang likuran ay karaniwan sa lipunan. At sa kasamang palad, maging ang ilang Ahmadis ay nalilinlang ng bisyong ito. Tandaan, sinabi ng Allah na kapag nagsasalita
ka tungkol sa ibang tao sa kanilang likuran, ito ay para bang kinakain mo ang laman ng inyong patay na kapatid. Paano maaaring matiis o nais ng sinuman na kumilos sa ganitong paraan? Ang isa pang pagkakasalang ipinagbabawal ng Allah ay ang panunukso o panlilibak ng tao, dahil ito ay nagdudulot ng sakit at emosyonal na dalamhati sa iba at nagpapahina sa kapayapaan at pagkakaisa ng lipunan. Kaya laging tiyakin na pinahalagahan ninyo ang damdamin at emosyon ng iba. Ang pagkainggit ay isa pang kasamaan na ipinagbabawal ng Allah. Ang inggit ay lumalamon sa isang tao mula sa loob na parang nag-aalab na apoy na walang tigil na nagliliyab. Kapag hindi napigil, ang inggit na ito ay maaaring lumala hanggang sa puntong ang individual ay aktibong naghahanap ng paraan upang sakta ng iba. Kaya ang bawat membro ng Lajna at mas nakatatandang nasirat ay dapat magsikap na palayain ang kanilang sarili mula sa lahat ng mga bisyo at kasamaan na pinagbabawal ng Allah, at sa halip ay yakapin ang mga bertud at mabubuting katangian na hiningi ng isang tunay na mananampalataya. Laging tandaan ng ating misyon ay lumikha ng isang malinis at matuwid na lipunan na magiging paraan ng kapayapaan at seguridad para sa mundo at puno ng pagmamahal at habag. Tulad ng sinabi ko kanina, lahat ito ay nagsisimula sa loob ng tahanan, kaya dapat ninyong tiyakin na ang inyong mga buhay sa tahanan ay malinis at puno ng pagmamahal upang matiyak ng inyong mga bayan, lungsod, bansa, at ang mas malawak na mundo ay mapuno ng kapayapaan, pagmamahal at pagkakaisa. At laging isalang-alang na isang malaking biyaya ng Allah Ta'ala na kayo ay kabilang sa mga maswerteng tao na sa katuparan ng pangako ng Allah ay nagkakaisa sa isang kamay sa ilalim ng lilim ng khilafat. Tulad ng sinabi ko kanina, gumawa kayo ng panata sa Allah na susundin ninyo ang anumang ma'ruf ng khalifa ng panahon. Kaya bilang mga miyembro ng Lajna Imaila, palaging sikaping palakasin ang inyong ugnayan sa khilafat at sundin ang mga tagubilin at desisyon ng Khalifatul Masih. Huwag kailanman pahintulutan na pumasok sa inyong isipan ang anumang kaisipan na taliwas sa mga tagubilin ng khilafat. Huwag kailanman magpakita ng anumang uri ng pagpapanggap. Ang nanatiling mahigpit na nakakapit sa khilafat ay insyaallah magbibigay ng walang hanggang katiyakan ng pagkakaisa at proseso ng ating jamaat. Gayon din, ito ay magbubukas ng daan para sa espiritual na pag-unlad ng bawat Ahmadi at magbubukas ng pintuan sa hindi mabilang na mga biyaya ng Allah Ta'ala. Huwag magkaroon ng pagdududa na kapag bumaba ang mga biyaya ng Allah sa isang tao, na ang dalisay na ulan na bumubuhos ng sagana mula sa langit, binubuhay muli kahit ang pinakamatuyo at pinakamalayong lupa tungo sa isang masigilang tila ng luntiang damo. At sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Allah sa buhay na ito, kayo ay insyaallah makamit ng tunay na kaginhawaan at kagalakan mula sa inyong mga anak at sa mga sunod na henerasyon habang inuuna nila ang kanilang pananampalataya sa lahat ng makamundong bagay pagkatapos sa sunod na buhay. Tiyak na ipapakita ng Allah ang kanyang biyaya at gantimpala sa mga paraang lampas sa ating pangunawa. Sa mga salitang ito, ako ay nananalangin na naway pagkaluban tayo ng Allah Ta'ala ng kasiyahan. Naway bigyan tayo ng Allah Ta'ala ng kakayahan na baguhin ang ating mga sarili at isabuhay ang ating mga buhay alinsunod sa tunay na mga turo ng Islam. Naway ang lahat ng kababaihan at batang Ahmadi ay magniningning sa landas na patungo sa biyaya at habag ng Allah Ta'ala para sa kanilang mga anak at sa natitirang bahagi ng lipunan upang sundan. At nanalangin ako'y nanaway
lahat ng kababaihan at batang babae at batang Ahmadi, mga nasirat, ay mabuhay ng naayon sa tunay na mga layunin ng Lajna Imaila upang isabuhay ang kanilang mga buhay bilang tapat at debotadong mga lingkod ng Allah Ta'ala. Naway pagkalooban kayong lahat ng Allah ng kakayahan na gawin ito. Amin. Now join me in silent prayer. Amen.